Good news! Sa wakas, Korte Suprema kinilala si SP Cayetano bilang legit Senate President. Win, iyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PX. Good Ayan, news. syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan ha, suki ako ni General Macanas, mga katunay. Ayan naman. Mabait yan si General Macanas. Ipagpatuloy natin. Ayan yung The General's Viewpoint ha, pakisuportahan mga katunay. Po ito, para sa mga nagmamahal sa Cayetano Black. Nagsalita ang Supreme Court. Ang pagkakaintindi ko nito, pinikilala ng Supreme Court si SP Cayetano as the legitimate Senate President. Wow! Okay, Supreme Court junks petition on Senate quorum due to lack of legal standing of petitioner. The Supreme Court has dismissed the petition filed by teacher Barry Tayam seeking to declare as valid the quorum of 12 senators during the Senate session on June 3, 2026. In a press release, the Supreme Court Office of the Spokesperson said the petition was dismissed due to Tayam's lack of legal standing, ruling that he failed to establish a sufficient legal interest to challenge the matter before the court. Ito, press release, Office of the Spokesperson, sabi dito, the Supreme Court in bank during its session today, June 10, 2026, acted on the following. Yan. Petition by John Barry Tayam. The Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the SP as a valid quorum. O yan ha, Supreme Court na mismo yung nagsasabi na talagang hindi tama, no, hindi dumaan sa tamang proseso yung ginawa nitong grupo ni Senator Win. 'Di ba? Kumbaga dito sa Supreme Court hindi siya win, lose siya. 'Di ba? Kumbaga dapat ang kilalanin pa ring Senate President ay si Senator Alan. Hindi siya. 'Di ba? Kasi hindi naman siya dumaan sa tamang botohan eh. Pero wala eh. Yung mali na yon is ginagawa nilang tama. Dahil uulit-ulitin natin dito na alam naman natin na si Senator Alan ay hindi nila kayang hawakan sa liig. Hindi nila kayang kontrolin. So syempre, kanino ka papanig? Sino ang kukonsintihin mo? Sino yung kakampihan mo? Syempre, yung alam mong pwede mong hawakan sa liig. O sino ba yon? O, huwag na tayo magbanggit. Alam nyo yan, mga katunay, di ba? Kaya kita nyo, di ba? Hindi talaga nila sinusunod. Kumbaga, mas naniniwala sila sa bendalo. Mantakin mo sila yung gumagawa ng batas, pero yung batas na dapat nilang sundin ay hindi nila sinusunod. Di ba? Paano yun? Bakit? Di ba? Kaya nga siguro, parang naiinis sila dito sa Supreme Court kasi, kumbaga, isa pa to eh. Kumbaga, sabihin nila, isa pa to eh. Kontrabida sa buhay natin to eh. Ito yung kontra talaga sa atin eh. Kaya siguro, minsan, kung may mga katulad na mga warrant of arrest ni Senator Bato, yung kay PRRD, talagang hindi nila pinapadaan sa Supreme Court dahil alam naman nila na talagang baka mamaya sumablay yung mga plano nila, di ba? Kaya sila na lang ang gumagawa. Total, mga nakapwesto naman tayo kahit hindi na natin padaanin sa Supreme Court.
tayo pa rin ang masusunod, parang ganun. Katulad nito, di ba? Pinakita ng Supreme Court na hindi sila bias. Kung ano yung tama, kung ano yung mali, yun ang inaano nila. Di ba? Malito. So, hindi nila kinonsinte. Di ba? Hindi nila kinonsinte yung nangyari na yan. Pero nakita naman natin, doon sa ni BBM is talagang ang in-announce na Senate President si Senator Win na hindi naman dapat. 'Di ba? Kung tutuusin, hindi naman talaga dalawa ang Senate President eh. Si SP Alan pa rin ang Senate President. Kasi yung isa is talagang parang yun? Parang clone, parang peke, ba? Pero yung peke na yun, ginagawa nilang totoo. Di ba napakahirap nung ganun? Kayang-kaya nilang baluktutin. Di ba? Kaya nilang baluktutin yung nasa institusyon. Out na naman. Tingnan nyo. Gusto nila kilalanin ng Supreme Court na may quorum noong June 3, 2026. Petition dismissed. And in the first place, sino ka? John Barry Tayam. Wala kang karapatan na mag-question yan. And I believe, ito, opinion ko na lang, kahit mga senador, itong grupo ni Gatchalian, sila ang magreklamo sa Supreme Court. Ireklamo nila si SP Soto. Madidismiss yan. Kaya nga, maingat din itong, maingat itong grupo ni Gatchalian. Noong June 3, ang ginawa lang nila is nag-elect ng Senate pro tempore. Gatchalian. Pero hindi sila nag-elect ng Senate President eh. Di ba? Confident pa sila na may quorum sila. Di sana, binutuhan na nila si Gatchalian as Senate President. Wala eh. Senate pro tempore lang ang pinagbutuhan nila. Later on, bago sila mag-dismiss, nag-designate sila na acting Senate President si Gatchalian. So, salamat po Supreme Court sa desisyong ito. Kung tutuusin talaga, parang ang nangyari, hindi valid na Senate President talaga si Gatchalian eh. 'Di ba? Pero wala eh. Uulit-ulitin lang natin, masasawa lang tayo rito sa mga nangyayari. Uulit-ulitin lang din natin, sasabihin natin na talagang hindi nila ibibigay ang kapangyarihan. Kumbaga, yung hindi pagsipot nila Senator Alan noong mga panahon na yon is doon talaga nila sinamantala simula nang pumasok si Chis sa usapan. Sa totoo lang, si Chis ang nagpagulo sa usapan. Diba? Kaya natuloy ang mga ganyan-ganyan nila. Pero kung walang sumipot, talagang hindi hanggang ngayon para silang nakanganga. Wala eh. Hindi rin naman natin masisisi siguro yung isa dahil nga sa nasabi ni Senator Jinggoy na mayroong mga pananakot, mga ganito na nangyayari. Siguro, alam naman natin si Senator Chis ay may kaso. So para hindi mahuli o makulong o magaya yung kapalaran niya kay Senator Jinggoy, ganito na lang yung naging sitwasyon niya. Ganito na lang, lumabas na lang siya ng ganun-ganun lang. Kasi kung tutusin, may mga atraso pa sa kanya yung mga yun. Kita nyo naman, pilalitan siyang Senate President ng mga yun. Tinanggal siya. Di ba? Tapos kinakampihan niya ngayon. Di ba? Parang grabe naman sa pagkabalimbing nito. Talagang, kumbaga parang yung dangal mo, yung pride mo, kinain mo ng tuluyan. Na hindi nyo kinikilala na may quorum ang June 3 session ng 12 senators. So, basa tayo sa mga comments. Albert Tedo, so posible na di na gid siya valid. Yes. Di ba? Meaning, attorney, si APC talaga ang Senate President. Correct. Mga kakampuit talaga ambisyoso, feeling may alam. Hindi, tsaka sinabi naman ni Senator Alan kung makakabuo kayo ng 13, bababa siya. Aalis siya sa pagiging Senate President kasi hindi pa sila nakakabuo ng pang-13 eh. Di ba? Hanggang ngayon, naghahanap pa sila ng pang-13 o pang-14 pa nila. Kaya kapag ini-interview sila, parang ganun eh. Na parang
Kumpiyansa sila sa sarili nila na, meron pang bibitaw sa grupo ni Cayetano. Mag-aantay-antay lang tayo. Pag tinatanong ng reporter, sino? Huwag nating banggitin. Parang ganun. Pero kumpiyansa sila na may lilipat. 'Di ba? Umaasa pa rin sila. So, kahit sila alam nila sa sarili nila na hindi valid yung ginawa nila. 'Di ba? Nilagay lang nila si Win dyan, para ikaw na. Ikaw yung umano muna, tumayo kasi laging wala si Senator Alan dito. At saka Senator Alan, hindi naman kampi sa amin yun. Parang gano'n. Di ikaw na lang, kampi ka namin, dyan ka muna. Kaya parang temporary lang siya. Kaya parang hindi naman talaga siya Senate President dyan. Uma-acting lang siyang Senate President. Kaya hindi naman siya dapat ina-announce eh. Ang tunay na Senate President pa rin na i-announce ni PBBM is si Senator Alan pa rin talaga. 'Di ba? Kaya kayo na babatikos na binabaluktot niyo yung yung mali eh. 'Di ba? Yung Bentalo na yan. Langya si Tulfo talaga eh. Si Bentalo. Si Senator Erwin eh. Lakas ng hatak eh. Sabi na nga ba, dismissible ang petition due to locus standi issue. Dapat senador ang nag-file. Oo nga. Takot ang mga... sige nga. Bakit hanggang ngayon walang senador na nagpa-file? Paano mapapahiya sila? Dahil alam nila na yung Abilino Doctrine na sinasabi nila, ilaos na. 19kupong-kupong pa yun, 1949 na desisyon ng Supreme Court na ang binasihan ng desisyon na yun is 1935 Constitution. Nasaan na ang 1935? Yun yung tinagaya nila. Wala na, naka-archive na, nakabaol ang 1935. Saka Diyos ko naman, 1935 na yun, Marius. Hindi pa ata dumarating yung panahon ng hapon nun eh. Ang ginagamit natin ngayon, 1987 Constitution. Ulit-ulit kong ipaliwanag ito para maintindihan ninyo. Hindi nila kinikilala yung 1987 na yan kasi hindi pabor sa kanila yan. Kasi kapag kinilala nila yung 1987 Constitution na yan, inamin nila na mali sila. Kung kikilalanin nila yan, talagang wala, baklas tayo dito. Wala tayong karapatan na magsiga-sigaan dito sa Senado. 'Di ba? So ang kinikilala nila si Paolo Abilino. Sabi, Abilino Doctrine, 1935 Constitution, mga ganyan. Lang yung Constitution. Sabi nga, di ba, General Macalas, panahon pa ni Kopong-Kopong yun. Hindi pa ata dumarating yung hapon ng mga panahon na yun. Kaya yun yung paniniwalaan nila kasi yun yung nakapabor sa kanila. Ipipilit nila ng ipipilit yan. Kahit alam nila yung 1987 ang tama. Kumbaga, tayo yung nasa pwesto eh. Wala, hindi pa pwede. Tayo nasa pwesto, hawak natin ang beat. Ang Abilino Cuenca case nangyari February 21, 1949. There were 22 senators na nag-session. So nag-declare there was a quorum kasi nga 22. Ang Senate President is Abilino, Senator Abilino. Sa kalagitnaan ng session, nag-walk out si Abilino at siyam niyang kasamahan. So 10 nag-walk out. Parang Soto rin nag-walk out. So ang naiwan lang is 12. So yung 12, nag-continue sila sa session na nasimulan nang dahil sa 22. Nabawasan lang ng 10. Yun po ang nangyari noong 1949. Ang nangyari noong June 3, 12 sila na nagsimula ng session. Ano ba yon? Quorum ba yung 12? No! Dahil ang quorum sa 1987 Constitution is 13. Walang quorum. Wala. Kahit balik-balik ta rin mo pa yan. Kahit sinasabi pa ng IDP Ayan, puno. malinaw ha. Kahit mga IDP. Hindi lang naman tayo nagpapalinaw nito, kundi yung Supreme Court eh, di ba? Kahit Supreme Court na mismo ang nagsasabi. Ewan ko ba dito sa mga to, talagang ipinapakita nila sa taong bayan, no, iminumudmud nila sa taong bayan na eto kami. Di ba? Eto kami, hindi kami bababa. Wala eh. Mas lalo nilang pinapag-isip yung taong bayan na bakit ganyan yung pinaniniwalaan nyo kasi meron kayong pinagtatakpan. Di ba?
ayaw nilang ibigay ang posisyon ng Senate President sa mga tao na alam nilang hindi nila kontrolado. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, hindi pa nag-iinit si Senator Alan, yung puwet niya, hindi pa nag-iinit sa pagiging Senate President, pinapatanggal agad siya. Kayo. Na Tapos kita simple nyo naman. arithmetic lang ang usapan dito. Mas kita nyo naman, kahit mali, di ba? Kukonsintihin nila. Di ba? Kahit si Senator Alan ang nasa tama. Ang quorum ng 24, according to 1987 Constitution, is 13. Yung 12 nung June 3, walang quorum, kaya ang legal na Senate President is si Senate President Cayetano. Mabuhay, SP Cayetano. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.